Okay, so magandang hapon. Today is January 7 and ang ginagawa natin ngayon ay grow box preparation. So sa grow box preparation, so naglalagay akong tubig, yan, water, then nutrient solution. So meron tayong nutrient solution. Ang gamit lang natin ngayon is Master Blend, MBA and MBB. Yung A ko, ito yung calcium nitrate, and yung B ko is ito yung Master Blend formula at saka magnesium sulfate. Yan. So tigwa 100 grams itong laman nitong mga bote na to. Kasi yun naman yung sukat ko kada boxes. And estimate ko sa per box is 40 liters ang nilalagay ko. And maraming excess. Actually, itong isang balde na to, sabihin mo ng 16 to 20 liters, yan yung excess. So, ang daming excess, no? Pero during sa malalamig na season lang yan, kasi pag hot season or summer, kaya nilang ubusin yung 40 liters. So siguro moving forward pwede ko yung i-adjust, pero kasi ang problema ko is yung water level. Dahil 1 inch lang yung net cups ko, kailangan talaga mataas yung level ng tubig ko. So yun yung nagiging drawback nitong setup ko in terms of pagtitipid ng nutrient solution. Pero wag kayong maglala kasi yan, dinatanim naman natin sa ating mga tanglad, and hindi pa pang mga alagang tanim na magkakaroon tayo in the future. So ngayon, ang gagawin natin, itong apat na to, kasi lima yung gagawin natin ngayon, 5 eh. Pero naka-prepare na rin yun. Pero hanggang 75 pieces lang kasi ang i-transfer natin. Is either today or tomorrow morning. So apat dyan ay Master Blend na walang pH down. And yung nag-iisa doon ay Master Blend na may pH down. So ngayon, dinadagdagan na natin yung mga Master Blend na walang pH down. Kasi based on actual results, which is, ito may pH down to eh. Which is ito, kabatch din, no? Itong batch 36 natin, ito ay walang pH down. Ito ay may pH down. Diba? Almost the same. Almost the same. Tapos dito, hindi ko lang maalala kung nasan yung may pH down tsaka walang pH down. Check nyo lang yung previous videos natin. Ito naman yan, kaya maliit yan kasi nandyan yung namatay na seedlings. So pinalitan lang natin siya. Kabatch niya yan, magkakabatch yan, pero kasi ito ay lumaki sa indoor nursery. So yan yung excess natin dati. Since may namatay, pinalitan natin. So hopefully, humabol pa siya para hindi siya maiwan nung level ng tubig. Palagay ko hahabol pa rin naman yan kahit papano. And sana lumaki pa rin siya para mapakinabangan pa rin natin. So may isa na tayong mortality sa batch niya yan. Ano bang batch to? Batch 37 yata to. Kasi kung ito ay 36, yeah. Ito ay 37, ayun ay 38. Tapos yung ita-transfer natin dito is batch 39. So dahil tamad daw kahapon, ngayong araw na to, kaninang parang ilang oras lang or isang oras, ay naglinis tayong 4. Ay 3 box kaagad. Ay apat na box. Yan, dahil tamad. Dapat talaga transfer time ko na ngayon. Kaso dahil nga na-delay ako, dahil sa akin na rin, ay yung konting oras pa. Pero ngayon, para makatipid lang ng oras, habang nilalagyan ko sila ng tubig, at saka ito pala, note ko sa inyo, syempre, kalalagay ko pala ng tubig, so chlorinated yan. So dahil chlorinated dyan, hindi ko muna yan lilipatan ng seedlings. Pero tinimplahan ko na. Nangyayari na rin sa akin. Pero dati alam nyo kung nangyari sa akin, sobrang mamadali ko or late na ako mag-transfer. Kahit chlorinated, kakatimpla ko lang, ay nilipatan ko agad. Tumubo naman. Pero siguro may bad result din yon in the long run. Mababa lang naman yung chlorine dito sa nawasa na yan or sa may nilad. Pero chlorinated is chlorinated. Mas maganda mapasingaw mo pa rin sila. So ayan, since kakatimpla ko lang, papasingawin ko siya up until tomorrow morning. So mga 5:30 ng umaga na lang ako magta-transfer dito para 6 o'clock diretso na ako ng walking. At kung may mga lettuce na kailangan ay doon tayo kukuha. Since bukas ay January 8, ang harvest talaga ng mga yan ay January 9 pa. Pero January 4 pa lang nag-harvest na tayo at ngayon paubos na sila. Yung 45 dito, yung tatlong to ay naubos kaagad natin bago pa mag January 8. January 9 pa ang harvest time. So
it's good news. It's either marami pang may kailangan ng lettuce or lumalakas na talaga yung lettuce natin. At good news yun sa atin. So, tinignan ko kasi kung mapupuno na eh. Ayusin lang natin ha. Para mamaya hindi ako mangarag maglipat. So, ilipat ko lang to. Ito yung pinakatakip niya yun, no? Number 4. Tapos number 4 yung box. Ito, open lang muna. Wala pa tong laman. Ito yung number 15. Number 15. Ganyan na lang. Yan, medyo pantay na siguro yan. Para mamaya, pag tumaas na yung level ng tubig dyan, pasok lang tayong konti. Ayan, so ito yan, nakita niyo yan. Ito, nakita niyo yan, gilid. Ito lang panukat ko yung hinlalaki ko. Ayan. Pag tumama na dun sa dulo ng kuko ko, ng hinlalaki, okay na yan, yun na yung tansya ko. So, bahala na kayo mag-assume kung paano, pero estimate ko is 40 liters. Ayan. Pag tumama na dyan yung tubig, okay na ako. So, konti na lang naman, so antayin na natin. Basta nyo may mga dumi-dumi kasi nga hindi ganun ako kalinis maglinis talaga. Punas-punas lang, bahala na. Pero gumagana naman. So ang gusto natin, yan, yung dulo ng kuko ko nandun sa taas ng styrobox. Tapos pag tumama na yung tubig dito sa ating pinaka dulo ng daliri ng hinlalaki ay goods na yan. Hindi pa tumatama eh. Tapos ililipat na natin siya sa susunod na styrobox. Ayan, tumama na. Ayan o, ayan, tumama na. Okay na yan. Lipat na. Ayun, ganun lang. Ganun lang kasimple. So, after nyan, antayin ko lang ulit ito mapuno. Tapos, ang timpla ko na nyan. So, letter A muna, then halo ng 10 beses, 10 ikot. Gamit itong panghalo ko. Then, B, ganun ulit. Itong pinakadulo, ito yung lalagyan natin ng pH down. So, pag may tubig na yan, lalagyan muna natin yung pH down, which is 6 ml pH down. Halo. Tapos A, halo. B, halo. Then, that's it. Puro master blend muna ang gamit natin ngayon kasi yun pa lang yung nakaprepare. So, ito naman yung experiment natin na nasa bottled water. So, may mga mortality na tayo. Tapos dito, hindi naman din naging maganda lahat ng tubo. Medyo okay naman sila, pero hindi yan optimal. Maliit pa yan. Hindi ko lang nalagyan ng batch eh. Siguro susunod lalagyan natin ng batch para at least alam natin kung saan natin sila i-compare dito sa ating taniman. Pero based on actual result, talagang ganyan siya kasi nga konti lang yung tubig niya, madaling uminit na na-stress yung ugat. Na-stress yung halaman. So ito naman ang ating mga tanim. Yan, for harvest na yan. Dapat sa 9 pa pero nag-harvest na tayo kasi malaki na eh, no? Good size na sila. Ito pala isang drawback nitong, hindi naman siya UV plastic eh, pero nabili ko siya as UV plastic, pero manipis, hindi talaga siya yung totoong UV plastic. So yan o, after ilang harvest siguro to, sabihin mo mga 6 na harvest, hindi niya nakaya, so sabihin mo mga 3 months, kailangan mo na magpalit. Ang presyo lang yan ay nasa, kano ba yan? Sa mura lang yan, 205 meters na nabili ko nito eh. Itong makapal natin na UV plastic, yung talagang UV plastic is mahal. Nasa 600 na yung 5 meters yan. 600 to 800 yung 5 meters. Kumpara mo dyan. Kita naman sa nipis, ito talaga makapal. So ayan, ito ay pangit na UV, hindi talaga UV plastic, peke. Or yan. Mapapansin nyo rin yung discoloration, no? Pangit na, dark na siya. Ito kasi bago pa eh. Ayun, yung tingnan mo to, ito. Tsaka ito pala. Ito, luma na rin to eh. Pero maganda. Maganda pa ang itsura niya. Yan. Ito pala, ito isang magandang example. Yan. Diba? Hindi ko palang nalilinisan. So, kasalanan ko yan. Well, anyway, ayan. Susunod kong lilinisan is itong 6. Kasama pa to. At 2 pa na yon, tsaka ito pa. So, kailangan akong sipagin para hindi ako nangangarag sa pagta-transfer. And that's it. Ito ay batch 38. Ayan, batch 38. Ito maliliit. Yung maliliit lang ah. So far, so good. Okay naman yung size nila.
And yun, dito yung batch 39, malamang yung batch 40 natin is dito. Then ang batch 41 natin baka doon or dito. Yan. Depende kung saan naabutin. Pero kasi dito kailangan may isa pa tayong 1 by 1 para ma-accommodate natin lahat. Tapos ito, malamang ilalagay na lang natin dito. Or sige, bahala na. Tingnan natin kung anong magandang setup. Kasi parang hindi masyado naaarawan dun kaya siguro baka dito na tayo mag-setup. Then, yung mga experimental natin, doon natin sa pinakadulo ilipat. Tingnan natin kung anong mangyari. Pero yun lang is masishare ko sa inyo. And hopefully, may nakuha kayong bago. Kung may bago man, pero wala naman talagang bago sa ginagawa ko. So, repetitive na yung process natin, paulit-ulit na lang, and kailangan nyo lang siyang gawin consistently. So, yun yung pinaka-discipline ang gagawin nyo. Wag lang kayong gumaya sa akin na medyo tamad kasi late maglinis. Pero kung makita nyo, hindi naman sobrang linis na linis, di ba? Basta, mapunasan ko yung loob, yung gilid, medyo mabawasan yung lumot, para hindi agad maglumot pag lumalaki yung mga lettuce. And that's it. Kagana naman. Lalo na ngayon na medyo malamig-lamig ang panahon. So, ayan. Kung titingnan nyo, hindi naman din uniform yung laki. Diba? Yung parang pang apat na yun medyo maliit. Hindi ko lang alam kung Nutrihydro yan. Kasi alam ko may Nutrihydro pa akong nagamit ng nakaraan. Pero lahat ng nutrient solution ko ay gumagana. Yun nga lang, mas gusto ko na tong Master Blend. Kasi nga, kahit hindi ako gumamit ng pH down. Pero balagay ko, hindi ko sure kung gagana to sa sa NFT setup sa Kratky kasi pagka timpla ko is yun na yun, hindi na ako nagdadagdag, hindi na ako nagta-top up o kung ano man. Parang bihira ako mag-top up talaga. Parang once or twice ko palang ginawa yun kasi sa sobrang init or summer nung panahon na yun. Pero technically, hindi na ako nagta-top up kaya okay na siguro yung pH niya all throughout the process. Kaso kasi pag naka-NFT ka, meron kang reservoir, and pag mainit yung panahon, mostly water yung ginagamit ng halaman, kaya masyadong nagiging mataas yung pH level o nagiging acidic. Sobrang daming concentration ng nutrient solution, kaya kailangan mo mag-top up ng tubig. Sa palagay ko ganun kaya sa NFT, mahalaga talaga yung level ng pH. Hindi ko naman sinasabing hindi mahalaga dito sa Kratky kasi nagsimula naman ako ng i-monitor natin yung pH level. Pero yun nga lang, nakita natin dito sa Master Blend natin na kahit walang pH level, maganda naman yung result. So yun yung ine-experiment natin ngayon. Nasa trial period pa tayo, hindi ko sinasabing gumagana talaga siya. Pero based on instruction ni Master Blend, hindi naman sinasabi doon na maggamit ka pa ng pH down. Pero yung napapanood ko sa ibang bansa, which is yung mga deep water culture, NFT setup nila, may pH down naman talaga. Kahit Master Blend ang gamit nila. But anyways, based on your preference, trial, and result. Based on result naman talaga, kung maganda yung tubo, baka pa susubukan yung pH down. Siguro for experimental, titingnan mo kung magkakaroon ba ng consistent difference or kung ano man. So yun lang, mahaba naman nagdi-discuss lang naman ako ng pag-transfer natin dito and hopefully may na-share ako sa inyo. And see you next update. Bye-bye!